Tignan natin ang shooting form ni Mitsui. Ipinapakita nito ang katangian ng isang elite sniper. Maganda ang kontrol ng kanyang mga daliri sa bola, may perpektong balanse ang kanyang katawan, at ang follow-through ay napakakinis. Sabi niya, it's dead on. Wala siyang pagdududa, alam niyang pumasok ang tira bago pa man ito tumama sa ring. Ito na ang chapter 225 at 226 full breakdown. Walang sabit, purong net. Isang napakalupit na tres mula kay Mitsui. Umuugong ang arena sa sigawan ng mga manonood. Tingnan ang tindig ni Mitsui, puno ng kumpiyansa. Sabi niya, parang hindi siya magmimintis ngayon. Gulantang ang mga manlalaro ng Sano. Ito na ang paggising ng higante ng Shohoku. Napansin agad ng coach ng Sano ang panganib. Hindi kay Akagi o kay Rukawa. Ipinapasa ang bola, kundi nakatutok ang opensa sa perimeter kay Mitsui. Makikita natin ang kalmado, ngunit nagmamasid na si Coach Anzai, ang white-haired Buddha. Sa kabilang panig nagsisimula ng maghigpit ang Shohoku. Sumisigaw sila ng defense dahil alam nilang babawi agad ang Sano. Hawak ngayon ng kanilang ace, si Sawakita, ang bola at pumasok siya sa loob ng lane. Pero nakita niya na ang mismatch nila Fukatsu at Miyagi malapit sa basket. Nakaabang si Fukatsu sa may ilalim, bumubulusok ang Sano upang bawiin ang momentum. Puspusang diskarte mula sa Sano. Ipinasa ni Sawakita kay Fukatsu ang bola sa low post laban kay Miyagi. Ginamit ng husto ng Sano ang kanilang mismatch sa height. Tumalon si Fukatsu para sa isang turnaround jumper habang walang magawa si Miyagi kundi manood sa pag-angat ng kanyang kalaban. Napakatalinong play. Pero may help defense mula kay Akagi sa likuran. Isang napakagandang sagot mula sa Sano. Biglang ipinasa ni Fukatsu ang bola. Makikita ang pagkabigla sa mukha ng mga manlalaro ng Shohoku. Easy basket para kay Kawata. Ganyan kadelikado ang Sano. Kahit anong oras ay kaya nilang butasin ang depensa ng kalaban sa pamamagitan ng kanilang execution. Pero ang score ay 6-8 pabor pa rin sa Shohoku. Mahigpit na laban, ngunit tingnan ninyo ang reaksyon ng Sano, hindi sila natataranta. Agad na sumigaw ang bench ng Sano, payo kay Ichinokura, ang kanilang defensive specialist, na i-lockdown at tutukan ang labas ni Mitsui. Watch out for that outside shot! Ito na ba ang simula ng kalbaryo ni Mitsui? Pagkakuha pa lang ni Mitsui ng bola, bam! Nakadikit na agad si Ichinokura, walang palugit, walang space. Makikita sa mga mata ni Ichinokura ang matinding determinasyon na pigilan ng numero 14 ng Shohoku. Isang napakatinding harapan sa pagitan ng elite offense at lockdown defense. Napakalupit. Imbes na matakot sa mahigpit na depensa, mabilis na ibinitaw ni Mitsui ang isang catch-and-shoot triple. Gulat na gulat si Ichinokura. Hindi niya inasahan ang ganoon kabilis na release. Ito ang pinagkaiba ng isang pangkaraniwang shooter sa isang sniper prodigy. Nasa himpapawid ang bola, sumisigaw na ang bench ng Sano ng box-out rebound dahil napansin nilang minadali ni Mitsui ang tira para lang maiwasan ang contest ni Ichinokura. Kahit si Yayoi ay nag-aalala. Papasok kaya ito o sasablay dahil sa minadali and contested shot? Nakakakaba. Swish, pasok pa rin. Hindi makapaniwala ang lahat. Nanlalaki ang mga mata ni Nakogure, Coach Anzai, at maging ng buong kupunan. Kahit minadali at may bantay, napanatili ni Mitsui ang perpektong arko at direksyon. Isang napakalaking restback ito sa mukha ng depensa ng Sano. Tatlong sunod-sunod na tres para kay Mitsui. Umangat ang score sa 6-11 para sa Shohoku. Sumasabog ang emosyon sa loob ng stadium. Nangaasar pa sina Miyagi at Sakuragi. Tinatapik-tapik ang nagiinit nilang kakampi. Napapaisip ang Sano. Ganun ba kataas ang kumpiyansa niya? Napansin nila ang kawalan ng pag-aalinlangan sa mga tira ni Mitsui. Ngunit hindi sumusuko si Ichinokura. Sabi niya sa sarili, mas hihigpitan ko pa ang full court pressure. Isang paghahamon. Habang nagdiriwang ang Shohoku, patuloy ang paghasa ng depensa ng Sano. Isang emosyonal na sandali, nagbabalik tanaw si Nakogure sa kaluwalhatian ni Mitsui bilang isang junior high MVP. Napakatalino ng pagkakasulat dito.
Ipinapakita na ang lakas ni Mitsui ngayon ay nagmumula sa kanyang pakikipaglaban sa sariling pagsisisi sa mga panahong sinayang niya. Isang laban hindi lang pisikal kundi mental. Nakapuntos muli ang Sano mula sa isang mabilis na play. Ang score ay naging 8-11. Ipinagpapatuloy ni Kogure ang kanyang obserbasyon tuwing nararamdaman niya ang epekto ng kanyang pagkawala sa basketball. Tiyak na nawawalan siya ng tiwala sa sarili. Ipinapakita nito na ang kalaban ni Mitsui ay hindi lang ang Sano, kundi ang multo ng kanyang kahapon. Ito na, inilabas na ni Ichinokura ang kanyang sikat na snapping turtle defense. Dikit na dikit parang linta. Walang espasyo para makahinga, lalo na para makatira ng jump shot. Napagtanto ni Mitsui kung bakit siya tinawag na defensive specialist. Ngunit makikita sa isipan ni Coach Anzai. Ngayon, nagsisimula na siyang maniwala muli sa kanyang sarili. Anong nangyari? Inasahan ng lahat na titira si Mitsui ng 3 dahil sa fake niya, ngunit bigla siyang nag-drive into the lane. Ginamit niya ang sobrang pagka-agresibo ni Ichinokura para i-penetrate ang depensa. Napakabilis ng kanyang first step. Sumisigaw si Mitsui, naglalabas ng matinding emosyon habang umaatake sa ilalim ng rim. Pumasok si Mitsui sa loob at agad siyang sinalubong ni Kawata. Sa halip na ipilit ang selyadong tira, nagbigay siya ng magandang kick-out pass sa kanyang kakampi. Naloko niya ang depensa ng Sano. Tinapos ni Coach Anzai ang kanyang pahayag. Mas mahusay ka ngayon kaysa dati, Mitsui. Paniwalaan mo yan. Nagsisimula tayo sa isang mabilis at malinis na pasa. Kitang-kita ang pagkabigla at paghanga ng mga manonood. Too good to be true, ang linyang ito ay nagpapahiwatig na ang pinapanood nila ay isang himala sa ibabaw ng hardwood court. Ang tensyon ay kaagad na bumabalot sa buong arena. Slam dunk. Panoorin ang nag-aapoy na ekspresyon ng kapitan ng Shohoku na si Takenori Akagi. Ang kanyang malakas na paghiyaw ay nagpapakita ng bagsik at kahandaang makipagbakbakan sa loob ng court. Boom! Isang napakalakas at nakakayanig na dunk mula kay Akagi. Tingnan ang bigat ng epekto na gumuhit sa hangin. Ang katahimikan pagkatapos ng malakas na pagsabog, nagkatitigan ang dalawang sentro. Ang matatalim at nag-aapoy na titig ni Akagi ay para bang naghahamon sa kalaban. Sumasabog ang buong stadium. Gorilla dunk, hiyaw ng mga tagahanga na tila nawawalan ng katinuan sa nasaksihan. Panoorin kung paanong patuloy na nanginginig at umuuga ang ring. Sa gitna ng nakabibinging sigawan, kapansin-pansin ang katahimikan at kalmadong reaksyon ni Coach Anzai. Napakatinding enerhiya ang bumabalot sa paligid. Isang tahimik ngunit matinding sandali ang naganap sa pagitan ni Hisashi Mitsui at Coach Anzai. Ang bahagyang pagigting ng kamao ng coach ay nagbigay ng senyales ng pag-asa at pagtitiwala. Iyan ang espiritu ng isang mandirigma. Ang pag-angat ng nakakuyom na kamao ni Mitsui ay tinapatan ng malakas na suporta mula sa mga kakampi sa Shohoku. Ang apoy sa kanyang mga mata ay nagliliyab ng walang katapusan. Handa na siyang sunugin ang depensa ng kalaban. Mabilis ang shoutout muna sa mga nag-comment noong nakaraang slam dunk video natin. Take care po, and God bless. Ang damdamin ni Kogure na tumatagos sa kaluluwa, ang pag-alala sa 3 taong pawis at dugo, kasama nina Akagi at Mitsui. Handa na ang Shohoku na ibuhos ang lahat para sa pangarap na ito. Balik sa depensa, hiyaw ni Mitsui. Wala silang inaaksayang kahit isang segundo. Ang bawat patak ng pawis at paggalaw ay puno ng adrenaline. Seryoso ang mukha ng bawat isa. Isang babala na wala silang balak palagpasin. Ngunit hindi basta-basta yuyuko ang Sano. Isang nakagugulat na tira mula sa malayo ni Masashi Kawata. Ang kanilang center ay may galaw at asinta ng isang maliit na forward. Dahil sa ginawa ni Captain Akagi kanina, ay bumawi si Kawata sabay flex ng kanyang katawan. Pumasok na sa eksena ang espesyalista sa depensa ng Sano, si Ichinokura. Ipinakita sa pamamagitan ng flashback ang kanyang pambihira at tila nakakabaliw na tibay kung saan nagawa pa niyang tiisin ang pumutok na appendix.
Isang halimaw sa pagtitiis na hindi kailanman bibigay sa pagod. Isa pang flashback ang nangyari. May mga araw na nag-skip ng practice ang ibang player ng Sano. Pero hindi si Ichinokura. Pagpapakita na siya ang pinakadisiplinado sa kanila. Didikit ako sa iyo hanggang sa hindi mo na kaya. Mitsui, ito ay isang walang awang paligsahan ng tibay at lakas ng loob. Sino ang unang bibigay? Hindi makahinga ang opensa ng Shohoku. Pinipiga ng Sano ang bawat sulok ng court. Makikita ang matinding hirap kay Mitsui na harapin ang pressure na ibinibigay sa kanya. Ang tensyon sa hangin ay napakabigat. Tila ba maaari mo itong hiwain ng kutsilyo? Tila sila na ang umaatake sa depensa nila. Ang matinding presensya ng Sano ay nag-udyok sa magaling na point guard na si Miyagi na gamitin ang kanyang talino. Kailangan ng magpalit ng taktika. Ang kislap sa kanyang mga mata ay nagbabadya ng isang mapanganib na galaw. Biglang dinakma ni Fukatsu ang bola. Pero panoorin ang napakatalim na paggalaw ni Ryota Miyagi. Isang nakalululang dribble na bumiyak sa hangin at sumira sa formasyon ng depensa ng Sano. Napakahusay ng pagkakaguhit ng aksyon. Ang huling reaksyon ni Sakuragi ay sapat na upang makalusot ang pambato ng Shohoku. Walang bakas ng takot ang pag-atake patungo sa kuta ng mga halimaw. Siyang mismong aatake, hiyaw ng mga manonood na hindi makapaniwala. Ang tapang ng maliit na higante ng Shohoku ay nagpapabilis ng tibok ng puso ng sino mang nakasaksi. Handa siyang sagasain ang lahat. Isang nakapipigil hiningang tagpo sa ere. Tumalon si Miyagi para sa isang layup, ibinuhos ang lahat ng pag-asa. Ngunit mula sa kawalan, sumalubong pa itaas ang pinakamagaling na manlalaro, si Eiji Sawakita. Ang tindi ng bakbakan sa ere ay napaka-perpekto. Tila ba pinahinto nito ang pag-ikot ng mundo. Pero isang napakatindi at walang awang block mula kay Sawakita. Ang bigat ng mga linya ng aksyon at ang paglipad ng bola pababa ay nagpapakita ng brutal na lakas ng Sano. Ipinamukha nila kung bakit sila ang hari ng court. Isang nakagugulat na pagpapakita ng dominasyon na nagpatigil sa pag-atake ng Shohoku. Ang napakalakas na bola na tinapal ay tumama nang direkta sa mukha ni Hanamichi Sakuragi. Ang reaksyon ng mga nakakita at ang nakatatawang ekspresyon ni Sakuragi ay isang perpektong comic relief. Pero ano ito? Tumalbog ang bola papasok sa basket. Maski ang #1 high school player sa Japan ay napabilib sa ginawa ng ating henyo. Ang lupit mo talaga, Sakuragi. Ikaw lang ang nakakagawa niyan.